Ayan na naman. O dito sa bansa lang natin, dahil sa pag-aaway natin, napakaraming problema ang hindi talaga nasusolusyonan. Totoo po yan. At dahil dyan, naku po, ewan ko kung ito yung sagot. Sino sumasagot? Malacanang po ito ha? Kung sa bagay, ang sabi ng Malacanang, kung tuloy-tuloy natataas ang presyo ng mga produktong petrolyo, ay magbibigay sila ng subsidy dun sa mga gumagamit ito, lalo na yung mga nasa pampasaherong... Wala ka namang ibang gagawin kung di ganun. Ayun nga ho. Wala kasi tayong sariling pinagkukunan ng petrolyo. Ay kung sana, kung meron man lang tayo, bahala na kayo mag-away-away, basta kami. Tahimik kami rito. Ayun nga ho. Total, meron naman kami sariling pinagkukunan ng gasolina. Kayo nang bahala rin. Kami, dito na lang kami. Di ba? Wala eh. Buti sana, Sen, kung gasolina lang dependent din tayo sa lahat Pati ultimo asin, sibuyas at kung ano-ano pa. Pangkaraniwan, yung nakaka-apekto sa atin ang petrolyo. Pero tama ka, nag-aaway ang Russia at saka yung Ukraine. Nakita mo, ang unang apekto nito ay yung pagtaas ng ng mga produkto na ginagamit sa tinapay. Yung harina. Tama po. Sapagkat kalahati ng mundo, kalahati ng consumption ng mundo nang gagaling sa lugar na yan. Ngayon, mag-aaway yung dalawa. Hindi ngayon makakapag-export yung isa. Sapagkat tinatarget yung kanyang yung kanyang mga daungan, di ba? Tingnan mo ngayon ang pandesal kung anong itsura na natin. Naku po. Ha? Tingnan mo na lang itong isang gwardiya ko. Dati napakapayat yan Dahil sa puro tinapay na lang, wala nang makain na tinapay Nag-sip sa kanin. Lalong napamahal. Oo. Tingnan mo ngayon ang itsura. Lalong, naging maskulado naman. Pero ito siguro, ihingin ko kayo ng reaction dito, Sen, ha? Ito, dalawang balita ito, pero sa tingin ko magkaugnay Ito munang isa. Babasahin ko muna, tapos hingan ko kayo ng reaksyon. Nagulat din kasi ako dito na meron palang ganito. Tungkol ba yan sa pinag-uusapan natin? May kaugnayan ito. May sesegue mo dyan. May sesegue natin. Kasi ang usapan dito ay dependency. Diba? Sesegue mo. Hindi ko sasagutin yan. Biruin nyo, Sen, ha? Dependent tayo sa oil product. Ayan, naapektuhan na tayo kasi nagkakagulo sa Middle East. Tataas. Dependent tayo sa agricultural products paano ang gulo mapunta rito sa kalapit nating bansang pinagbibilhan natin ng bigas at kung ano-ano pa. Ito ang isa, parang dependent tayo sa hustisya. Pati ba naman katarungan? Hustisya? Ang layo naman. Akala ko may sesegue mo dyan. Eto, pakinggan nyo na po ito, ha? Inanunsyo kasi ng CIDG, Criminal Investigation and Detection Group nitong Huwebes. Ano yan? CIDG. CIDG? Criminal Investigation and Detection Group. Sila daw po ay may naaresto na isang babae na umano ay kasapi ng New People's Army. Alam niyo po ba na may kaso itong babaeng inarest nila? At ang kaso nito, dito ako natawagan ng pansin Crimes Against Humanity. Dahil daw sa pagkakasangkot sa mga insidente ng pagdukot at pagpatay sa mga sibilyan. Nang dahil dyan, tatapusin ko lang, Sen, para may kompleto tayo ng konteksto. Ito si Lilibet Ribaya, alias Maya. Isang dating medic ng NPA. Matagal na daw tinutugis ng batas ito. Anong pangalan? Lilibet Ribaya, alias Kala Maya. ko naman Lilibet Langis. Kaya gusto ko kasi i-connecta mo sa pinag-uusapan natin. Ayon sa CIDG, inaresto ito sa Claver, Surigao del Norte. May warrant of arrest sa Regional Trial Court dahil sa paglabag sa Republic Act 9851. Ito yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Ayon sa investigasyon, si Ribaya ay sangkot umano sa serya ng pagdukot at pagpatay sa sibilyan.
na pinaghihinala ang espiya ng militar. Ginagamit daw din siya ang kaalaman niya sa medisina upang hindi magpagaling, kundi para tumulong sa aktibidad ng armadong grupo. At ito'y kasalukuyang nakakulong, hindi po sa ICC ha, kundi nakakulong at nakasa kustodiya ng CIDG. Ano nga yan? Puntungan mo ngayon. Ang tanong ko, Sen, meron pala tayong ganito na siguro yung ibang kababayang ordinaryo nagtataka. Bakit dating Pangulong Duterte dinala pa sa ICC gayong crimes against humanity ang kaso niya na pwede naman palang litisin dito katulad nitong babaeng ito, Sen? Ang ibig mo sabihin, pareho lang naman palang naharap sa di umano ay kaso. Paglabag sa crime against humanity. Opo. O kaya genocide. Yes. And other high crimes. Yung crimes against international humanitarian law. Bakit si dating Pangulong Duterte ay mabilisang dinala, hinuli at dinala sa detention center ng ICC. Samantalang yan na nasa CIDG. Opo. Yun ang tinatanong mo. Yun po yung, kasi magtataka siguro yung iba nating kababayan at sabihin nila, pwede naman pala rito sa Pilipinas. Bakit doon pa sa ICC sa Daheg, dinala ang dating Pangulo? Hindi mo yun ang ating pinipilit na sabihin sa kanila noon. Meron naman tayong sariling batas. Ito nga yung Republic Act 9851. At kung babasahin mo yan, kung di ako nagkakamali, basahin mo lang yung Section 17 at saka Section 18, maliliwanagan ka na. Na ang jurisdiction dito ng lahat ng mga nakagawa ng ganyang klaseng krimen, ang jurisdiction ay ang ating bansa. Meron tayong jurisdiction eh. Ang hindi ko nga maintindihan, tama naman ang ipinagtataka ng mga kababayan natin. Bakit selective? Bakit, siguro sabi nila, hindi. Yan namang hinuli nila pinaghihinala ang kasapi ng NPA Siguro pagka NPA dito na lang. Pagka kalaban sa politika, didiretso sa ICC. Ayan, dyan mo makikita yung dalawang standard ng pagpapatupad ng hustisya sa ating bansa. Di ba? Ngayon, paano ang punto ngayon? Tungkol sa ICC. Yes. Meron kang tinatanong kanina eh. Kasi... Nang dahil dyan sa pangyayari na yan, meron yatang nagmumungkahi. Yun nga po. Ito pong ito naman ay... Sabi ko nga sa inyo, dalawa yung balita na halos magkaugnay. Ito naman ay rekomendasyon ni... Ang akala ko naman kasi, meron pang isang alternative. Kung ayaw ninyo dito sa ating bansa, ayaw nyo sa ICC, o dalhin nyo sa Israel yung iba, tsaka sa Iran. Kasi pinag-uusapan natin kanina yung Iran eh. Pwede. Nawawala na naman ako kasi sabi mo, ikukonekta mo sa pinag-uusapan natin. May connection po ito. Sige, bilisan mo. Ito naman, rekomendasyon ni UN Special Rapporteur on Human Rights, Irene Khan. Anong posisyon? UN Special Rapporteur on Human Rights. Ano ibig sabihin ng rapporteur? Baka taga... Sa atin kasi tawag lang natin yan, reporter. Reporter, diba? taga-report. Sa kanila, rapporteur. Rapporteur. Pinagaganda pang pinahihirap pa kasi. Spelling. Ano sabi ni rapporteur? Ang sabi niya, Pilipinas. Baka naman pwedeng ratifikahan niyo uli yung International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. At isama nyo na yung pagbabalik ninyo sa Rome Statute, yung sa ICC. Bakit niya na imumungkahi yan, Nelson? Kasi daw, may malaking problema daw po tayo. May natatanggap daw sila mga report tungkol nga dito sa human rights abuses at enforced disappearance at extrajudicial killings na nangyari di umano noong nakarang administrasyon. May natatanggap silang mga report. Yun lang ang kanyang basihan, di ba? Alin ang mas
bibigyan mo ng pagpapahalaga yung natatanggap mong report o yung actual na nangyayari. Eh di siyempre yung actual. Halimbawa ngayon, Oo. naggigirian ang dalawang bansa, nagpapatayan. Di ba? Bata, matanda, walang pinipili. Ang ginagamit nila, missile. Yes. Ito ang krimen against humanity. Ayan po. Oo. Kasi walang regulasyon dito eh. Pagka pinatamaan ka ng missile, kahit sino ka pa, kahit saan ka pa, kahit ano pang building yan, walang pipiliin yan. Kaya nga ang tawag eh, crime against humanity. It is directed to the civilian population. Yes. Actual na nangyayari, kitang-kita natin. Di ba? Sabi nga nila wala ka nang makikitang ebidensyang kasing bagsik nitong nakikita mo eh. Sa criminal evidence, sa law on evidence, ang pinakamabagsik, ang pinakamatibay na ebidensya ay yung tinatawag na object evidence. Yung nakikita ng mata. Di ba? O bakit hindi? Bakit ang hindi ang sabihan sa kanila, Israel, pumirma kayo sa ICC. Iran, kayong mga taga-Palestine, yan. Bakit ang pinipilit, yung mga di umano ay may report ng human rights violation, ng disappearance, ng ganito't ganyan sa bansa? Bakit gusto nila yung report lang at ayaw nila yung nakikita? Nagbasagan ng pula ang Russia at saka yung Ukraine. Patamaan ng lahat ng mga missile, lahat ng civilian, maraming namamatay araw-araw, pero nagbubulag-bulagan yung ICC na yan. Pagkatapos, ano sabi ng raportor? Baka pwedeng bumalik kayo sa ICC. Ratify nyo uli yung... Meron ka bang kaparaanan para yung raportor na yan, maimbita mo lang dito sa programa natin? Pwede naman. Mamaya, tatawagan natin. Para sa ganun, mapagsabihan natin kung naiintindihan niya yung kanyang mga pinagsasasabi at kung naiintindihan niya yung kanyang gawain. Mukhang may nakaintindi. Sino? Eto, sinabi ho ng Malacanang, okay ang Nino? suggestion eh. Nino? Malacanang. Okay. Teka, hindi pwedeng magsalita ang Malacanang. Aha. Oo. Siguro, ito, pakinggan natin. Tungkol dun sa suggestion na bumalik tayo sa ICC, i-ratify yung kung ano-anong kasunduan. May pahayag po dyan si Yusek Claire Castro. Pakinggan po natin. Sino naman yan? Tagapagsalita po ito ng palasyo. Ang sinabi po at ang suggestion po ng UN rapporteur, ito po ay magandang suggestion at pag-aaralan po kung talaga pong dapat pa rin sumapit, right? Maging mag-join sa ICC at i-ratify yung ibang international human rights law. So pag-aaralan po ito mabuti natin, Pangulo. Yes, ito hong Ayan, pag-aaralan, open daw ang Sinabi Pangulo. niya maganda eh. Maganda raw ang suggestion. Paano niya nasabing maganda yung pag-aaralan pa lang? Yun nga. Oo. Ha? Oo. Anong ginaganda naman nung halimbawa, ang sinabi ba niya tayo babalik sa ICC? Mukhang yun po yung yung sinabi ng Pangulo na open tayo for discussion sa pagbabalik ng Hindi ako sa ICC. naniniwalang sinabi ba ng Pangulo yun? Dati daw po. Hindi nga, meron tayong may papakitang sinabi ng Pangulo? Parang naging news item namin yan. Kaugnay nitong sinabi ng Kaugnay po raportor? nito, opo. Palagay ko, kinakailangan nilang magpaliwanag, Nelson, kung halimbawa sinabi talaga ng Pangulo yun. Aha. Sapagkat ayon sa aking konting kaalaman, sabi ko nga sa'yo, dahil meron naman tayong umiiral na batas, lahat ng krimen na magaganap, ang tinatawag na international humanitarian crimes, halimbawa, yung mga genocide na yan, nasasakop na doon sa Republic Act 9851. Malinaw na ang jurisdiction ay dito sa ating bansa. Sapagkat kung halimbawa dito naganap, dito ang jurisdiction.
Lalong-lalo na ay kailangan naman nating tanggapin, ewan ko lang sa ibang mga kababayan natin na nagbubulag-bulagan, na ang ating hustisya ay umiiral. Ang ating justice system ay bukas, ang ating justice system ay gumagana, magmula sa pinakamaliit, pinakamababa, hanggang sa pinakamataas na hukuman ng ating bansa. Walang makapagsasabi sa ngayon na hindi umiiral ang justice system sa ating bansa. Totoo. Ngayon, kapag sinabi mo na tayo'y babalik uli sa jurisdiction ng Rome Statute, na hindi pa nga natin naayos ang napakaraming pangyayari na hanggang ngayon ay nahahati o nakapaghati sa ating bansa. Yun lang isipin mo na babalik ka dyan nang hindi pa natin naisasantabi ang problema na nilikha ng ICC sa ating bansa. Sa palagay ko ay walang basihan ang lahat ng ito, Nelson. Lalo